Hindi lang niya ipinahalata na hindi na siya makikipag-commit pa rito sa expansion ng Toda. One Toda is enough. I'll try my best, but I don't want to make a promise. Sabi niya habang walang tigil si Anne sa paghaplos-haplos sa kanya. Kung wala lang ang ama nito ay baka itinulak na niya ito mula sa kinauupuan nito. Pasimple siyang sumulyap sa relos niyang suot. Do you have anything more to say, Tito Benito? I'll return to the hospital now. Nothing more. I'll see you on my birthday. He just smiled but didn't nod. Let's go, honey. Tango nito sa anak na parang bigla namang nairita dahil aalis na. You heard him, right? Anne said as if warning him. Bakit? Sino ba si Benito? Wala naman siyang utang na loob sa lalaki. Wala naman pwede magdikta sa kanya kung saan siya dapat na pumunta. If he doesn't want to go, he will not go. Naglakad ang mag-ama papalabas kaya nakahinga siya ng maluwag. Tumingin siya sa banyo dahil wala pang lumalabas na Kayla mula roon. Red decided to stand up and walk toward the bathroom. Nakita niya si Kayla na nakasandal sa pader. Parang magnanakaw na nakatago. They're gone. Bulong niya rito at para itong gulat na hinampas siya sa dibdib. Nakakainis ka. He laughed. Why are you hiding here? Come on, show your beautiful face to the world. Hinila niya ang braso ng dalaga at iniyakap niya sa katawan niya. Then, he cupped her face and kissed her fully on the lips. Tumugon naman kagad ito pero narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Kayla immediately looked and he also did the same. Si Annalyn ang nakatayo sa may pinto at nakatitig sa kanila. Nakaawang ang mga labi ng babae tapos ay nag-cross ng mga braso sa dibdib. Iling noon habang nakatingin kay Kayla. Diyan, atras ka na nga. Low class ka pa. Ew. Everybody? Sigaw na Annalyn kaya napatiimbagang siya dahil pumihit iyon para lumabas. I have an announcement to make. May isang janitress ang kumpanya na umakyat sa floor building ng CEO just to make out. Oh, so disgusting. She believes that the president of this company will take her seriously. As in seriously? Tom, this is such embarrassing news. She declared. Dahil pa ni Anne ang may mikropono sa bunganga. Tumingin siya kay Kayla na napalunok ng laway at napakurap na lang. Maluha-luha ito at malamang dahil iyon sa insulto na narinig. Alam niyang matapang ito pero sa nakikita niya ngayon ay bumagsak ang balikat nito sa pinagsasasabi ni Annalyn. Hinawakan niya ito sa kamay. Come, anya rito. Ayoko. She said and shook her head. We're going out together. Anya rito at kumurap ito sa kanya. Red rose arch and she nodded. Kinuha niya ang backpack nito sa may gilid ng vase na nadaanan nila at hila ito sa kamay na lumabas. Melo, he called. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Sir, agad na napatingin si Melo. We're going out. Tumango si Melo sa kanya, hinarap si Annalyn na parang ngingiti-ngiti pa. Are you happy now? He sarcastically smirked. Itinaas niya ang kamay nila ni Kayla na magkahawak. Whoever disrespects this woman, disrespects me as well. This is my private life. This is my love life and I choose her. I see no problem with that. Kibit balikat niya sa kanya inilakad si Kayla papaalis. Hawak pa rin ang bag nito. Nakatingin ng ilan sa bag na hawak niya pero tuloy-tuloy siya. Walang karapatan ng mga ito na pagchismisan sila dahil may sarili siyang buhay. Siya pa ba nasanay sa kontrobersiya? Nasaan ngayon ang mga chismosa? Napatunayan ng mga magulang niya ang tapat na pagmamahal sa isa't isa. They took the private lift. Diretso na silang e-exit sa parking area. Nang makapasok sila ay tiningnan niya si Kayla na walang imik. Hey, he said. Agad na tumingala ang dalaga sa kanya. Wala kang dapat na ikahiya sa kanila. You know, my mom was a waitress when Dad met her. But look at them now. Pumuntong hininga ito. Oh, wala naman kasing tayo, Red. Kaya wala naman dapat na ipagsabi ang ex mo na ganun. Kumibot ang mga panga niya. Bakit pa parang ayaw na ayaw nito sa kanya? At times when they in the middle of making love to each other, they seem so connected. Pagkatapos parang ginagawa nito na malayo ang sarili sa kanya. Napipiko na siya. Mas dapat pang sabihin na natin na kontrata lang ang lahat at binili lang kita. Iyon ang sagot niya rito dahil naiinis siya pero umiling ito at yumuko.
Naawa siya kaagad dito at parang gusto niyang putulin ang dila sa sinabi niya. I'm sorry, he said and squeezed her hand. Ngumiti naman ito sa kanya at tumango. Okay lang. I'm trying to protect you here. It's better to announce that you're my girlfriend rather than you're a woman I just bought. Hindi ko yun matatanggap dahil ang kalidad mo ay higit sa babaeng bayaran. Anya rito at bigla na lang itong naiyak saka yumakap sa kanya. Ang higpit-higpit ng yakap ni Kayla at ewan niya kung bakit parang emosyonal din siya. But in the end, Red just decided to chuckle. The elevator's door. Thanks. Nariyan ang mga tauhan niya. Nakaabang sa pintuan pero sinanyasan niya na lumayo. Nagmo-moment pa sila ni Kayla at walang pwedeng bumasag noon. Kung ako sa'yo, pumunta ka na sa party para wala nang masabi ang ex mo sa'yo. Ay niya kay Red habang kausap ito sa cellphone. Nasa ospital na iyon at siya ay nasa penthouse na. Gabi na at mag-isa siya. Lahat ng ilaw ay nakabukas dahil wala siyang kasama pero hindi siya natatakot. May kasama pala siya, ang pusa. Nakakatuwa naman dahil nang hilingin niya kay Red na kunin si Mew sa kondo ay ipinakuha naman kaagad sa tauhan noon. Tom, I really don't want to go there, sweetie. Saglit lang naman yun. Anya pa rito kahit nasa loob niya ay ayaw niya itong pumunta. Pastillas na matigas. Nagsasalo siya kapag naiisip niyang makikipaglampungan si Red sa babae na iyon o kung kaninong babae man pero wala siyang magawa. Gusto niyang itulak ito sa iba para kapag naghiwalay sila ay madali lang ang lahat sa kanila. Pakiramdam ni Kayla, siya ay may bomba sa ulo. May isang sakit na may taning ang buhay na anuman sandali ay magwawakas. Habang tumatagal ang panahon ay lalo siyang napapalapit o mas tamang sabihin na nahuhulog sa tamang lalaki sa maling panahon, sa maling pagkakataon, maling pagkakakilala at maling simula. Lahat sa kanila ay mali at walang tama. Anong karapatan niyang mapamahal dito? Niloloko lang naman niya ito. Ang sakit. Hirap siyang aminin ang totoo niyang nararamdaman pero kahit anong pilit niyang itago at ilihim, gusto niya si Red. She adores his character. He is so kind. He has a very good heart and she doesn't match his character. She is nothing. Gusto ko lang naman kasing tumigil siya sa kung ano-ano. Baka sakali na tumigil siya kapag nakita ka niya roon. Mahinang sabi niya. Okay, he said. I will go. It's for you to give you some peace of mind and not because I really want to attend that party. Sasama na lang ako kay Dad. Sige. Napalunok siya. Naiinis siya. Bakit ayaw na niya itong pumunta ngayon? Ang gulo-gulo naman niyang kausap talaga. Are you okay, sweetie? You're whining. Natigilan siyang bigla sa ginagawang pagsabunot sa sarili niya. Si Muse yun, hindi ako. Natawa lang ito sa kanya at kahit na mahinang tawa nito ay ang sarap pakinggan sa tenga. Parang kailan lang ay nagkita sila sa locker room. Ngayon ay 3 linggo na niya itong kasama. Ang bilis lang na lumipas ng araw at hindi na niya namamalayan pa. I can't go there later. Babuela will go home early in the morning. Sa office na tayo magkita, sweetie. Then sabay na tayong umuwi para makapunta ako sa party. Sige. Yun ulit ang sagot niya. Gusto niya sabihin dito na huwag itong mambabae doon kaya lang, ano naman ang kanyang karapatan? Wala. Kahit para siya maglulupasay sa oras na may maglandi dito. Magtatago na lang siya. Babay na. Magluluto muna ako. Dadamihan ko para bukas matikman mo naman. Parang ibang titikman ko pagdating ko. Diyos ko. Nasundan ng mahinang pagtawa ang sinabi ni Red kaya napangiti siya kahit na parang namumula na ang mga pisngi niya. Alam ko na yun. Sagot naman niya kaya lalo itong natawa. Tom, you always make me feel so horny. Uy, baka may makarinig sa'yo. Maagap niyang saway dahil baka naririnig ito ng kung sino sa loob ng kwarto ng lola nito. Dad's here. And Mom. And Sis. And Babuela. Buisit ka. Agad siyang napapadyak dahil hiyang-hiya siya. Napatakip ang dalaga ng mukha at parang gusto niyang magpakain sa sahig. Red naman kasi. Hindi mapalagay habang ito naman ay tawa ng tawa. Just kidding. I am alone here. Si Kuya Delight lang nakarinig. He's Babuela's nurse anyway. Sino naman yun? Usisa pa niyang nakanguso. He's my kuya. Not by blood, but he's like a real family.
If you hear the story, you'll say it only happens on TV. Naniniwala naman ako sa imposible. Anya naman para makumbinsi ito na magkwento sa kanya dahil madali lang namang magluto. Well, apparently, you will say na mana ho kay Dad, bumibili ng babae. He chuckled but she didn't say anything. Siya, bumibili ng babae para makatulong. At first, gusto lang niya mapagselos ang dati niyang asawa. He needed attention. Bolo needed it because he felt so neglected and ignored. Then, Mom was in need for her father's operation. 500,000 during her time. She was just a waitress in that time. And they fell in love, to make the long story short. Tapos may isang nabili si Dad na babae noon bago si Mommy. May kakambal pala. Tapos galit na galit kay Dad. She was calling Dad some names. But take note, sweetie, she was not the real woman Dad bought. She was an imposter. Wow, nasambit niya. Pang TV nga. So yun, pretended that Kuya Delight was Dad's. Tapos nung nabuking na ang tita niya, naiwan siya sa parents ko. May ninong Bandros adopted him legally, kaya hindi puwenta sa Kuya Delight. He is Delight Montenegro. And we're really family. You'll meet him one day. May isa pa rin akong gusto ipakita sa'yo. One day. It's my baby. Baby? Napatda si Kayla. May anak na ba si Red? May asawa at baby ang tawag? Baby. Yes. May plane. Ay, walang hiya. Natatawa siya sa sarili niya. Aeroplano? Yes. I'll bring you there one day. And we'll fly. Saan mo gustong pumunta? Sa Boracay. Bulalas niya kaagad kaya natawa ito. What the hell? Bora lang? Anong lang? Di pa ako doon nakakapunta kasi, alam mo na, short sa budget. There are lots of beautiful places around here. Pwede tayo kahit saan. Bora seems like a crowded place for me. Let's go somewhere else but we'll go to Bora too. Last on the list. Tumawa itong muli. Sige, basta sasakay tayo sa aeroplano mo. Sino pilot? Tumikim ito. Of course, yours truly. Medyo umangat ang mga kilay ni Kayla pagkasabi noon ni Red, pero alam niyang hindi siya nito binibiro. Mayaman ito at may sariling aeroplano. Malamang marunong itong magpalipad. It was my dream to be a pilot, sweetie. But because of being the eldest and the only son, it was my duty to be my dad's successor. Lalo pa at wala namang hilig si Rika sa pagmamanage ng lahat ng negosyo. I sacrificed my dream. Ngumiti siya. Ang bait mong anak. I see no reason why I should defy my parents. Ako lang ang inaasahan nila. I mean, they gave me the best childhood a child could ever have. And when they were old, I think it was about time for me to give them the best moments of the remaining days of their lives. Hindi naman sa mamamatay na sila pero matanda na sila. Sincere na sabi nito sa kanya at ramdam na ramdam niya ang puso nito sa mga sinasabi. Ramdam niya ang pagmamahal na Red at pagpapahalaga sa mga magulang. Napakalayo ng ugali nito talaga kay Bernard na hambog. Ito kahit na nagsakripisyo ng sariling pangarap ay ginagawa ang lahat para sa negosyong napilitan lang nitong yakapin. Kaya ka maraming blessings dahil napakabait mo. Ani naman niya rito. And handsome. He added, so she giggled. Oo naman. Sagot naman niya at para itong kinilig sa kabilang linya. Loko ka, babay na nga. Magluluto na talaga ako. Paalam na niya rito. Salamat sa kwento mo sa akin. Personal yun at karangalan ko na nagkwento sa akin ng isang Red Fontes. Oh my God, sweetie. Don't say that. Marami pa akong kwento. I'll drop now. I have to take this call from Melo. Bye-bye. Anya rito. Bye-bye. Be careful while cooking. Nawala na ito sa linya at siya ay nakatanga sa screen habang nakangiti. Tapos ay niyakap niya si Muse. Kinalig siya. Kasalanan ba nakiligin siya pero hindi niya pipigilan. Nasa last days na rin siya ng kanyang pag-amin dito. Isang linggo pa, Lord. Piping dasal niya. Isang linggo na lang bago niya pasabugin ang bomba ng buhay niya. Hinalikan niya si Muse sa pagragasan ng sakit sa puso niya. Ano kayang buhay naghihintay sa kanya pagkatapos nito?
Hindi naman siguro siya mawawalan ng trabaho. Hindi naman siguro siya tatanggalin sa company na Red. Diyos ko. Sa kaisipan na iyon ay para siyang maiiyak talaga. Hindi niya iyon naisip noon sa sobrang niyang pagkadesperada. Kasalanan ito lahat ng buwisit na si Bernard. Sinira na lalaking iyon ang buhay niya. Ngayon ay siyang nasasaktan at namang problema habang iyon ay masayang nakahilata sa pera. Pilit niya iwinaksi ang mga kaisipan at saka siya tumayo pero ang cellphone niya ay tumutunog. Tumatawag ang Ate Rose niya. Ate? Kayla? Ano ba ito? Si Bernard, nakita ko may kasamang babae dito sa restaurant. Aba, nung kumprontahin ko ay sa akin pagalit. Sino daw ang lalaki mo? Natataranta na tanong ni Rose sa kanya. Nasa kondo ka raw ng mayayaman at sumasideline. Sabi ko'y nagtatrabaho ka dun para sa pambayad sa investigador. Kago ka ko siya. Tanga lang daw maniniwala sa'yo dahil ang kondo daw na iyon ay may sariling tagalinis. Siya pa daw ang dadahilan ko sa paglalandi mo. Hindi siya nakaimik pero galit na galit siya sa loob niya. Ngayon na lang siya naglalandi dahil kahit alam na niyang buhay si Bernard at tapos na ang paghahanap, hindi pa rin niya iniiwasan si Red. Ang dahilan ng pagbebenta niya ng sarili ay mariin na ngayon na itinatanggi na yun ang dahilan ng lahat. Kaya siya humantong sa ganito. Mali talaga siguro siya pero mas tataba ang puso niya kung nakikinig sana si Bernard sa kanya at hindi siya babastusin dahil alam naman ng Diyos ang totoo. Totoo ba yun, Kayla? Hindi siya nakaimik. Kayla, sumagot ka. Untag ng ate niya sa malumanay na boses. Gabundok na bara ang bumara sa lalamunan ng dalaga. Oo ate. Naghanap ako na magbabayad sa akin para sa paghanap ko sa kanya. Desperada na kasi ako. Tumulo ang luha niya. Diyos ko. Nahabag na sagot nito tapos ay nawala ng salita. Kung magagalit din ito ay maiintindihan niya. Naiyak ang ate niya bigla kaya halos mapakagatlabi din si Kayla sa pagpipigil na umiyak. Walang hiyang Bernard na yan. Siya naman na may kasalanan na demonyo siya. Makita-kita ko ulit siya, ay sasaktan ko talaga siya sa bunganga. Napakabastos. Dumamit lang ng mamahalin. Maktol nito. Ano ka na? Sino? Sino lalaki? Si Red. Ano? Halos nailayo niya ang tenga dahil sa lakas ng boses niya. Marios at Kayla, putulin mo na yan sa lalong madaling panahon. Malilintikan ka kapag nalaman niyan totoo. Alam ba? Hindi ate. Sasabihin ko rin tapos alis na ako. Diyos ko naman. Bilis-bilisan mo naman. Ako ang mamamatay sa'yo sa takot. Tapos na ang paghahanap. Ano pang ginagawa mo dyan? Hindi niya makuhang sumagot. Umatak lang ang mga luha niya habang hinahaplos ang pusang karga niya. Hindi mo na maiwan. Tanong nito sa kanya at mas lalong hindi siya nakasagot. Pero sa loob niya ay tumango siya. Pilitin mong gawin. Kung si Bernard nga na 3 taon, paano pa yan na ngayon lang at may asawa ka pa? Diyos ko, sana naman ay huwag kanyang saktan sa oras na malaman ang totoo. Hindi siya ulit nagsalita. Hindi naman kita masisisi. Ayoko naman nahusgahan at saklawan ang takbo ng isip mo. Asawa mo yun pero hindi ka man lang pinahalagahan. Tatapusin ko na rin ate. Konting araw na lang. Matamlay niyang sagot. Iyon naman talaga ang dapat kaya iyon ang gagawin niya. Wala na rin namang magbabago pa. Kasalanan man ni Bernard o hindi, sa bandang huli ay choice na niya na maglagi sa tabi ni Red kahit sandali lang. The last minute Red texted her was when he said he'd drive his grandmother back home. Ngayon ay 10:00 na ng umaga at tapos na ang coffee break. Nasa loob na siya ng CR pero wala pa ring update. Hinihintay din niya iyon. Isang malaking himala na hindi siya pinag-uusapan sa buong kumpanya ngayon dahil sa nangyari nung isang araw. Kahapon pa siya naghihintay na may marinig. Ikinuwento na nga niya kay Berna para hindi na iyon magulat pa. So far, the company remained a peaceful environment for her, especially now that Dennis is no longer around. Hoy! Napapitlag siya at napatigil sa pagkuskus ng mop sa sahig nang maulunigan si Berna. Halika, dali! Nandiyan ang jowa mo, may kasamang babae. Paypay nito sa kanya kaya napakunot noo siya. Si Red?
Agad siya naglakad papunta sa pinto at lumabas. Nakatipo ng mga janitors sa lobby. Lahat nakatingin sa isang magandang babae. Hindi iyon matangkad pero ubod ng kinis. Chubby iyon at chinita. Mahaba ang buhok na kulay blonde. Kaswa lang siyang naglakad kahit na parang siyang aatakihin ng high blood dahil sa babae. Hindi mapuknat ang titig niya roon at sa kamay na red na nakahawak sa braso ng babae. Nasaktan siya. Nagsasalo siya. Tiningnan siya ni Berna. Nakakita ka na ba ng kaibigan na dinukot ang mga mata? Tanong niya pero nakatitig pa rin siya sa dalawang tao na iyon. Wala naman ako mali siya. Tinitingnan lang kita. Anong reaksyon mo? Sobrang saya ko. Seryosong sagot niya, nakamuntik nitong ikatawa. She's unhappy. Ang layo niya sa babae. Pumilara sila sa mga janitress at kahit naramdam niyang tumingin sa kanya si Red ay hindi niya pinansin. Lagpasan ang tingin niya rito na parabang isa itong transparent na dingding. Mga ang lahat dahil ngayon lang nila makikita ang presidente. Kung tutuusin kasama nito sa Melo na ang mga mata naman ay nasa kay Berna. Nakakabwisit. I'd like you to meet This is Patrice Abel, your new head. I am expecting good cooperation from you to your new supervisor. Hindi siya tulad ng dati ninyong head na bastos at mayabang. Pat is kind and approachable. Sabi ni Red, saka sinulyapan pa ang babae at hinawakan sa may bewang. Sabi niya sa mata niya ay iiwas ang paningin doon. Pero anong tigas naman ang ulo at tumingin pa talaga sa kamay nito. Hindi niya alam kung naiiyak ba siya o ano. Nagagalit siya pero sino ba siya? Nakilala lang nito sa kanya ay girlfriend pero hindi siya nito girlfriend talaga. Binili, oo. Welcome, Ma'am Patrice. Sabi ng mga kasamahan niya at siya ay nagkunwari na lang nabubuka-buka ang bibig. Red glanced at her again but she ignored him. Ngaling-ngaling niya batukan si Berna dahil hindi matikal ang mga mata ng kaibigan sa kanya. Wala ding humpay ang pagkurot nito sa kanya na para bang nakalimutan nitong may asawa na siya. Good morning guys. Basta ginagawa niyo ang trabaho niyo na maayos, smooth tayo. Ang concern ko ay nasa kumpanya syempre at kung may ginagawa kayo na hindi maganda na makakaapekto sa company. Sorry pero maraming pwedeng pumalit sa pwesto niyo. Magsipag lang kayo at maging dedicated sa trabaho. Wala tayong problema. Kung may problema kayo, you can approach me any time of the day. That's all. Pumalakpak lahat at nakigaya na lang siya kahit na ang bigat ng mga kamay niya. You may go back to work, Red declared. Tumalikod na din siya at naglakad papunta sa banyo na kanyang nililinis. Siya tagalinis tapos ang babae na iyon ay head. Baka yun na naman ang bagong bibilihin ni Red. Mabuti na nga iyon para naman matigil na rin siya sa kanyang kahibangan at nang mapaaga ang kanyang pagtapos sa kontrata. She swallowed. Gusto niyang panutin ang sarili niya. Hindi niya mailabas ang nararamdaman niya. Naluluha siya ng sobra sa matinding selos. Saan kaya nadampot ni Red ang babae na iyon? Mukha iyong content creator sa ganda. Nakaguhit ang mga kilay ng maayos, na kahit kulay ng buhok ay mukhang mahal ang pagpapagawa. Kinuha niya ang mop at nagumpisa ng kumuskus muli. Abalo sa buhay? Anya sa kamaras na inginudngod ang mop sa sahig. Pwede naman na hindi na kami tawagin eh. Eh ano naman kung may bagong supervisor na maganda? I-display pa sa akin at ipamumukha na maganda? O bakit? Type niya malamang kaya ganoon. Gusto pa sa akin ipamukha na may bago ng papalit sa akin. O, edu wow. Inis na daldal niya sa kanya kinamot ng marahas ang ulo. Masusugat yan. Agad siyang napalingon at ganoon na lang ang irap niya. Red love. Anong pinagmamaktol mo? Wala. Isinara nito ang pinto kaya nalaki ang mga mata niya. Bakit mo isinara? May CCTV dito. I just want a little privacy with my girl. Patricia was a childhood friend from OWAS Albay. Ano naman sa akin? Paraskol na sagot niya pero tumatawa ito na niyakap siya sa may bawang. You're so silly when you're jealous. Recommended siya ni Tita Lexi kasi naghahanap daw ng trabaho dito. Maganda siya. Komento niya. Mas maganda ka. Lihim siyang napangiti pero umingo siya. Mas maganda daw siya pero hindi siya ina-update. Yun pala ay may kasamang Patricia. Kumusta naman? Na-offeran mo na ba ng kontrata? What contract? Ilang buwan siya? Sweetie, ano itong iniharap siya? Supervisor ang kontrata niya. I didn't buy her.
I will never buy her. Bakit? Kasi mataas ang pinag-aralan niya? Gusto niyang sapakin ang sariling bibig. Ano ba mga sinasabi niya? Hey, seryosong sambit ni Red. Wala akong iniisip na kung ano. Hindi siya umimik dahil parang nainis ito sa sagot niya. Tumalikod siya at nagpatuloy sa trabaho. Wala kang iniisip na kung ano pero hindi ka nakakaalala? I had a meeting. It was urgent. Kasama ko si Dad. Then, doon na rin pumunta si Patricia kaya sabay na kami na pumunta dito. It wasn't my intention to neglect you. I was even thinking of you. That's why I'm here. Ipinihit siya nito muli at bago pa man siya makahuma, ay hinalikan na siya nito sa labi. Nagpaubaya siya at pagkatapos ay nakangiti itong tumigil. I'll see you later in my office for lunch. Ipasusundo kita kay Melo. 8:00 ang party ni Tito Benito. 6:00 p.m. pa lang, uwi na tayo. Tumango na lang siya. Don't be jealous. I am not buying any woman. I don't have a plan either. Muli siya nitong hinalikan saka ito tumalikod at lumabas sa pinto. He looked back at her, so she pouted. Red chuckled. I miss you. Miss din kita. Leche, bakit pa may sariling utak ang bibig niya? Nagsasarili na lamang ito na magsalita at kumilos kahit na ayaw naman niya. Tuluyan ang lumabas si Red at naiwan siya. Kilig naman siya. Nawala ang ipinagpuputok ng kanyang butsi. Muli niyang binalikan ang ginagawa pero hindi pa siya nagtatagal sa pag-spray ng freshener ay may dumakwang na tao sa pintuan. Agad siyang napatingin doon at nandoon ang bagong head niya, nakatitig sa kanya. Sinuri siya noon mula ulo hanggang paa, pabalik. Ikaw pala. Ano yun, saka tumikwas ang labi kaya napaawang ang bibig niya. Ikaw lang pala. Bulong pa noon kaya lalo siyang napanganga. Hindi na siya nakapagsalita dahil tumalikod din iyon at lumayas. Anong siya lang pala? Ang titig na iyon ng babae at paghagod sa kanya ng tingin. Mukhang hindi iyon tingin na isang palakaibigan na mata. At tama ba ang narinig niyang may sinabi pa iyon bago umalis? Pakiramdam ni Kayla ay may insulto sa salita noon na isa lang siyang hamak na janitress at kayang-kaya siyang talunin na isang babaeng mas mataas ang pinag-aralan. Hindi ka pa ba tapos? Ika na, merienda tayo sa kantin. Tawag naman ni Berna sa kanya. Kahit ang kaibigan ay hindi na niya namalayan ang presensya. Nakatulala pa siya sa pinto. Anong ginawa ng bagong head dito? Usisa ng kaibigan niya. Tiningnan lang ako. Bakit daw? Ako daw pala. Di ako sigurado kung nagsalita bago umalis na. Ako lang daw pala. Ang alin daw? Kunot noo itong pumasok at kinuha ang mga gamit niya saka itinulak ang kanyang cart. Ewan ko dun. Yun lang naman ang sinabi. Di ba't parang nakaka-insulto naman yun? Baka nose niya na kayo ni President Red. Galing din siya dito. Kababata daw niya sa Albay yung bagong head natin. Naghahanap daw ng trabaho dito at qualified naman daw. Qualified naman talaga. Maganda. Inismeran siya ni Berna. At ano naman yan? Maganda ka rin naman. Huwag kang patatalo sa ganda-ganda na yan. Matalino ka naman. Sawi lang sa pag-ibig. Natawa siya kaya natawa rin ito. Aba, kung hindi ka lang kasali sasabihin ko sa iyo na huwag kang patatalo. Like na like ka naman ni Sir Red. Saka ang bait naman ng sobra sa iyo. Pero wala akong karapatan na makipagkompetensya sa kahit na sino. Dahil wala din naman kaming happy ending. Aalis din naman ako kaya bakit pa? Hayaan na natin si Ma'am Patricia. Baka may gusto siya kay Red. Matamlay na sagot niya. Si Sir Red pa rin na magdadecide. Huwag kang kaano magmuryong dyan. Kahit na malaman niya ang totoo, kung desidido siya, kaya kanyang tulungan sa annulment. Kaya lang, napaka-epal ng dati mong jowa na gusto ay kanya ka lang. Napaka-selfish eh. Ako ay nasasaktan para sa'yo. Parang bagay na sa'yo yung kanta na. Ano ba yun? We had the right love at the wrong time. Napaisip siya at kumanta sa isip. Naluluha siyang tumingin kay Berna at ito man ay malungkot na nakatingin sa kanya. Tama yun, di ba? At tayog siya, Berna. Maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya kapag umalis na ako. Mabilis lang niya ako makakalimutan. Pero siya, hindi ko siya makakalimutan. Nauna pang naluha si Berna sa kanya habang siya ay matatag na itunuwid ang paningin. Pigil niya ang pagluha dahil walang silbi ang mga luha. Wala yung magagawa sa sakit na nararamdaman niya na siya rin naman ang pumili.
pinalala lang ng buwisit na si Berna dahil pakanta-kanta pa. Sakit, Besh. Ayoko na. Ipagdadasal ko na lang love life mo na gumanda kasi mabait ka naman. Bagay kayo sa totoo lang. Sana pala yun siya na lang nasa kapirasong hula. Kaya kapiraso lang iyong hula dahil kapiraso lang din niya na makakasama si Red. Iyon talaga ang nasa hula dahil palagay niya ay si Red ang tunay niyang pag-ibig. Hindi ang pinakasalan niya na maitim ang pagkatao. Kampante pa si Red na nakatunganga. Nakadakwatro pa siya. Kayla was sleeping after 4 rounds. Nasa taas iyon at iniwan niya saglit. Bumaba siya at umiinom ng kape ngayon. Nangingiti siya dahil naalala niya ang inis nito kanina nang ipakilala niya si Patricia sa lobby bilang supervisor. Nagsaselos ito sa babae at natutuwa siya. May gusto na si Kayla sa kanya kaya lang ay ayaw umamin. Kakaibang saya ang naramdaman niya nang marinig niya na nagmamaktol ang dalaga sa banyo kanina. Ayaw niya noon nang may hahabol-habol sa kanya. Ayaw niya na may babakod-bakod pero ngayon ay proud na proud siya. To the point na hindi naman siya nito binabakuran at nagtatago nga. Buti na lang at narinig niya.